Lumipas ang kalahating buwan at kumatok si Thea sa pinto ni Chris, sinasabing ngayon na ang itinakdang araw. Pinapasok siya ni Chris at nagulat ito. Sinabi ni Chris na dahil maaga siyang dumating, mukhang sabik na sabik siyang bugbugin. Napansin ni Thea na tila mas malakas na ang presensya ni Chris kaysa dati at sinabing huwag siyang pagtawanan. Sinabi naman ni Chris na kung talagang desperado siyang matalo, pagbibigyan niya ito. Ngunit may isang kondisyon, kung matalo siya, dapat siyang sumuko sa pagsali sa Sacred Dark Rite. Nagulat si Thea at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Chris na ito ay isang kompetisyon, at ang mahihina ay hindi dapat sumali. Nagalit si Thea at sinabihang tumahimik si Chris at handang isulong ang kanyang espada. Sumagot si Chris na tila hindi ito nauunawaan ang kanyang malasakit bilang kuya. Sa huli, naisip niyang kailangan niyang ipaintindi ito sa kanya sa marahas na paraan. Tumakbo si Thea patungo kay Chris, sumisigaw, ngunit pagkatapos ay biglang ipinakita na nasa infirmary na siya matapos siyang matalo. Sinabi ng kanilang ama na masyadong nagmalupit si Chris at ayon sa manggagamot, kailangang magpahinga si Thea sa loob ng kalahating buwan. Dahil dito, wala siyang ibang pagpipilian kundi maghintay sa susunod na ritual. Sinubukan ni Thea na lumaban sa desisyon, ngunit sinabi ni Chris na gusto niyang makausap ito ng sarilinan. Pumayag ang kanilang ama at umalis upang bigyan sila ng oras. Lumapit si Chris sa kama ni Thea at tinanong kung bakit siya nagtatampo. Sinabi niyang huwag itong umiyak na parang bata dahil siya naman ang humiling ng laban. Sagot ni Thea, tila ayaw ni Chris na makita siyang lumakas, kaya't minamaliit siya at sinasadyang sugatan siya upang hindi makasali sa Sacred Rite. Tumawa si Chris at sinabing parang iiyak na ito. Nilinaw niyang ginagawa niya ito upang mas maging malakas si Thea. Kung sasali si Thea sa ritual at makakalaban niya ito, mawawala magpakailanman ang kanyang pagkakataon na makakuha ng pure dark energy. Kailangan niyang maging matigas dahil matigas din ang ulo nito. Dagdag pa niya, hindi bagay kay Thea ang pure dark energy. Naguluhan si Thea at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Chris. Ipinaliwanag ni Chris na ang pinakamainam na enerhiya para sa kanya ay gray dark energy. Tulad ng liwanag na may iba't ibang anyo, maraming uri rin ng dark energy. Ang pure dark energy ang pinakamataas na antas, at kasunod nito ang gray dark energy na pinakaangkop sa curse magic. Siguradong napansin na niya na mas madali sa kanya ang curse magic kaysa sa swordsmanship. Nagulat si Thea at tinanong kung paano ito nalaman ni Chris. Hindi maaaring sabihin ni Chris na nalaman niya ito mula sa hinaharap, kaya nagdahilan siyang natukoy niya ito habang nag-eensayo sila. Sinabi niya na kung sasaluhin ni Thea ang pure dark energy bago niya makabisado ang gray dark energy, mahihirapan siyang matuto nito sa hinaharap. Bagamat hindi ito imposible, ang kakaibang katangian ng pure dark energy ay magpapabagal sa kanyang pag-unlad. Sinabi ni Chris na kung gusto ni Thea na maging malakas sa lalong madaling panahon, dapat niyang pag-isipang mabuti ang kanyang desisyon bago lumahok sa ritual. Ito ang kanyang taos-pusong payo bilang isang kuya na sumusuporta sa kanyang paglago. Naantig si Thea sa sinabi ni Chris, at pagkatapos nito, iniabot sa kanya ni Chris ang isang regalo. Nang makita ito ni Thea, agad niyang nakilala ito bilang isang ash pale. Nagtanong siya kung bakit ibinigay sa kanya ni Chris ang isang napakahalagang bagay. Sinabi ni Chris na ito ay dahil siya ang kanyang nakababatang kapatid, at tinanong kung ano pang dahilan ang kailangan niya. Dagdag pa niya, nakatikim na rin siya ng mas masarap na bagay. Naluha si Thea at napansin na masyadong nakakatuwa ang pangyayaring ito. Sinabi niya na kung kaya naman pala niyang magbago, bakit siya umasta ng masama kahit noong nasa bingit ng kamatayan ang kanilang ina. Alam ba niya kung gaano kalalim ang sakit na dinanas nito dahil sa kanya? Tinitigan siya ni Chris at umupo sa tabi niya, sinasabing hindi pa niya lubos na nauunawaan ang lahat noon. Lumipas ang ilang oras at huminto ang mga karwahe. Lumabas si Chris at nag-inat, sabay tanong kung gaano na sila kalayo dahil sumasakit ang buo niyang katawan. Nagtanong siya kung talagang hindi ba nila maaaring buksan ang warp gate, hindi makapaniwalang ganito sila Kapeti. Sinabi niyang magbabago ang lahat kapag siya na ang naging pinuno ng angkan. Biglang lumipad si Mary papalapit,
sinasabing hindi siya makapaniwala na parang date ito nilang dalawa. Sinasabi niyang nakakabaliw ito sa puso niya. Tinawanan siya ni Chris at sinabing wala naman siyang puso. Ipinaliwanag niya na dahil limitado siya ng pamilya sa pagsama ng isang kasamahan, si Mary lang ang maaaring sumama dahil nakakabit ito sa kanya dahil sa kanilang PCT. Napansin nilang pinag-uusapan siya ng iba, at sinabi ni Mary na sikat na siya. Biglang narinig nila si Simon na tinawag siyang young master, na ikinagulat ng lahat. Nagtanong ang mga tao kung bakit binabati ng pinuno ng mga butler ang isang dating walang silbi. Sinabi ni Simon na sa loob lamang ng kalahating buwan ay napalakas pa lalo ni Chris ang kanyang sarili. Tinawanan ito ni Chris at tinanong kung wala na bang ibang mas mahalagang gawain ang tagapaglingkod ng Elder Clan Head. Tumugon si Simon na wala itong katuturan dahil naroon siya mismo sa utos ng Elder Clan Head na nais siyang makilala ng personal. Sinabi ni Simon na hindi man lang mukhang nagulat si Chris at tinanong kung inaasahan na niya ito. Sagot ni Chris, nagulat naman siya, ngunit sinabi ni Simon na hindi iyon ang kanyang nakita. Nagpapalit ang eksena sa silid ng Clan Head. Dumating si Chris kasama si Simon, at sinabing dinala na niya ito. Sinabi ng Clan Head na matagal na silang hindi nagkikita, at kasama niya si Marian. Biglang naramdaman ni Chris ang isang napakalakas na presensya, nakakapang-ibabaw ito at halos hindi siya makatayo mula sa bigat ng enerhiya. Napansin niyang kahit alam ng duke na hindi niya ito kayang saluhin, hinayaan pa rin itong maramdaman niya ito. Nanginginig ang mga kamay ni Chris habang ibinababa ang kanyang ulo upang batiin ang duke. Tinanong ng duke kung hindi ba siya nagulat sa biglaang pagpatawag nito sa kanya. Sinabi ni Chris na inaasahan na niyang tatawagan siya. Nang tanungin siya kung bakit, sagot ni Chris na ito ay dahil lumitaw ang isang bagong bituin sa kanilang angkan. Tumawa ang duke at sinabing tama siya, pati sina Marian at Simon ay hindi napigil ang purihin siya. Gayunpaman, hindi niya matiyak kung dapat siyang umasa kay Chris. Hindi agad sumagot si Chris, kaya ipinagpatuloy ng duke ang pagsasalita. Sinabi niyang gaano man kaganda ang potensyal ng isang binhi, tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung paano ito lalago. Maaaring isa lamang itong usbong na mal-alanta agad paglabas sa lupa. Tumango si Chris at sinabing tama ang duke, masyado pa siyang mahina upang tugunan ang kanyang mga inaasahan. Ngunit tinanong siya ng duke kung ang ibig sabihin ba nito ay hindi siya magiging karapat-dapat sa hinaharap. Sumagot si Chris na tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung lalagpas siya sa mga inaasahan at magiging isang matatag na puno. O baka naman, maging isang anomalya siya na magtatapon ng anino sa isang dakilang puno. Ang sigurado lang niya, hindi siya mabibigo. Muling tumawa ang duke at sinabing may mataas siyang inaasahan kay Chris, saka siya pinaalis. Matapos siyang umalis, tinanong ni Marian kung ano ang kanyang palagay. Sagot ng duke, higit pa ito sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, dahil sa kanyang pambihirang talento, magiging mas magulo ang kanyang kapalaran. Alam naman ni Marian na ang madugong hangin patungo sa Magic Empire ay paparating na sa kanila, ngunit hindi ito masamang balita. Dahil sa araw na ito, isang maliit na pag-asa ang sumibol. Nagulat si Marian sa sinabi ng duke, na maaaring maisakatuparan ni Chris ang kanyang matagal nang inaasam. Dumating ang bisperas ng Sacred Dark Rite at inihayag ang pagdating ng pinakamatandang anak ni Count Zard, si Chris. Nagmistulang isang engranding pagpasok ang kanyang ginawa, na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tao. May mga nagtataka kung bakit siya gustong makausap ng duke, at may iba pang minamaliit siya. Sinabi ni Chris na alam naman niyang napakagwapo niya at masyado lang siyang kaakit-akit. Siyempre, si Mary ang kanyang ultimate hype woman at sumang-ayon na talagang totoo ito. Napansin ni Chris ang ilang inumin at nagtanong kung ito ay alak. Nilapitan niya ang waitress, ngunit sinabihan siyang hindi siya pinapayagang uminom dahil siya ay menor de edad. Sa halip na alak, inalok siya ng ginger ale, sabay tawa ng mga nasa paligid niya. Hindi makapaniwala si Chris na napakabano ng mga tao rito at wala siyang interes sa ginger ale, gusto niya ng alak. Habang ipinapahayag ang pagdating ng mga batang Panginoon at binibini, unti-unting bumukas ang malalaking pinto. Nakikita natin silang isa-isang lumalabas sa silid.
Ipinakilala ng formal si Isid, ang ikalawang batang Panginoon na kilala na natin. Kasunod niya si Julian, ang unang batang binibini na nabanggit na rin dati. Ngayon naman, ipinakikilala ang mga hindi pa naitampok, si Gian, ang ikalawang batang binibini, at si Miss Sak, ang ikatlong batang Panginoon. Habang naglalakad sila, napansin ni Chris na 4 lang sila sa halip na 5. Sinabi ni Chris na tila wala ang unang batang Panginoon at iniisip niya kung ano ang gagawin ni Isid ngayong siya ang biktima ng laro nito, ang larong nagpapatibay ng reputasyon niya. Laking gulat niya nang tuluyang lampasan lang siya ni Isid na hindi man lang siya tinitingnan. Naiinis si Chris na hindi siya nito magawang tingnan sa mata matapos ang lahat ng nangyari, kaya inisip niyang hindi ito mas mahusay kaysa sa kanya. Ngunit si Julian ay bahagyang tinaas ang kanyang palda bilang pagbati, na nagpakunot noo kay Chris. Naaalala niya ang babala ng kanyang tiyahin tungkol kay Julian, pero wala naman siyang napaansing kakaiba sa dalaga. Sinabi ni Chris sa sarili na aalamin niya ito sa ibang araw. Para sa ngayon, sapat na ang impormasyong nakuha niya at panahon ng maghanda para sa ritual. Biglang lumitaw ang isang butler sa likuran niya, tumikim, at ipinakilala ang sarili bilang Fawer, isang summoner na nagsisilbi kay Batang Panginoong Loin. Nang tanungin ni Chris kung bakit mahalaga iyon, sinabi ni Fawer na may narinig siyang hindi karapat-dapat na kalahok sa sagradong ritual ng kadiliman kinabukasan. Nag-aalala siyang baka magdulot ito ng aksidente na maaaring makasira sa pangalan ng dakilang pamilyang madilim. Tinanong ni Chris kung seryoso ba itong sinasabing siya ang tinutukoy. Sinabi ni Fawer na kailangan lang niyang patunayan na mali siya. Tumangala si Chris at nakita si Loin na nakatitig sa kanya mula sa itaas. Sinabi ni Chris na kung may reklamo ito, dapat ay harapin siya nito mismo sa ritual. Pumayag si Chris na gawin ito dahil hindi naman ito abala sa kanya, gusto pa nga niyang makita ang kakayahan ni Fawer. Sinabi ni Fawer na hindi ito ang tamang lugar dahil wala siyang sandata, pero kinutya lang siya ni Chris, sinasabing hindi naman niya kailangan ng armas para labanan ang isang daga gaya niya. Binalaan siya ni Fawer na pagsisisihan niya ito, pero tinanong siya ni Chris kung sigurado ba siya dahil tila siya ang siyang magsisisi rito. Samantala, si Gian at Julian ay nakatitig kay Chris, partikular na si Julian. Napalingon ang mga bisita sa isang bagay na hindi nila inaasahan, si Fawer ay binugbog ng sarili niyang mga espiritu, samantalang si Chris ay tinatrato na parang maharlika, binibigyan ng ubas at inaasikaso. Nagtaka ang mga panauhin sa kanilang nasaksihan, nagsimula si Fawer sa pamamagitan ng pagtawag sa masasamang espiritu, pero sa isang iglap lang, naghimagsik ang mga ito laban sa kanya. Nagtataka sila kung paano ito nagawa ni Chris ng ganoon kabilis. Tinanong ni Chris kung iyon ba ang kagustuhan ng Batang Panginoong Loin at sinabing hindi ito akma sa isang direktang tagapagmana ng pamilya ng mga gumagamit ng madilim na mahika. Dapat sana ay diretsahan na lang siyang hinamon nito sa isang duelo kung may hinanakit ito. Itinanggi ni Loin ang anumang kaugnayan sa nangyari, pero tinawanan lang ito ni Chris, sinasabing hindi niya ito paniniwalaan pero magpapanggap siyang naniniwala sa pagkakataong ito. Magkikita pa rin sila sa sagradong ritual, at sisiguraduhin niyang turuan ito ng tamang asal sa susunod nilang pagtatagpo. Dumating na ang araw ng ritual. Pumasok si Chris na tila wala lang, nakayon at hindi nag-aalala. Tinanong siya ni Alo kung hindi ba siya kinakabahan matapos ang gulong idinulot niya kahapon. Sinagot siya ni Chris, tinawag siyang "Little Bro", at sinabing bakit pa siya nariyan gayong binalaan na siya nito. Samantala, pababa ng hagdan si Loin na mayabang ang tingin sa lahat, na parang mas mataas siya sa kanila. Sinabi ni Chris na maghintay lang siya. Biglang narinig ang isang malalim na boses na nagtatanong kung naruroon na ang lahat. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Sebastian, ang pangalawang butler na namamahala sa pangunahing bahay. Ipinaliwanag niyang dadalhin niya sila sa sagradong lupa kung saan gaganapin ang ritual. Tinapik niya ang sahig gamit ang kanyang tungkod, lumitaw ang kakaibang mga kulay, na parang isang masamang trip sa droga. Nabuo ang isang hagdan sa ilalim nila, dahilan upang magulat ang mga kalahok. Sinabi ni Chris na hindi iyon aktwal na hagdan kundi isang ilusyonaryong sining na bumubuo ng isang imahinasyong espasyo. Mabilis na bumaba si Sebastian, iniwan ang iba sa likod.
Nagpanik ang mga kalahok at nagsimulang habulin siya. Habang sumusunod sila, napansin nilang tila pababa sila sa ilalim ng lupa, ngunit napakatarik ng daan. Maging sina Loin at Alo ay hirap sa paggalaw. Pinaalalahanan sila ni Sebastian na bilisan ang paglalakad dahil hindi magtatagal ang lupang tinatapakan nila. Ang iba ay nagsimulang mahulog sa kawalan. Dahil sa pagkaantala nila, mas lalo pang binilisan ni Sebastian ang paggalaw. Isa-isa, marami ang natanggal sa pila. Sinabi ni Loin na ang mga mahihina ay hindi nararapat sa itaas. Ngunit bigla niyang napansin si Chris na magaan lang na lumulutang sa tabi niya, ni hindi man lang ito hinihingal. Tinanong niya kung paano ito nagawa ni Chris. Sumagot si Chris na tila ubos na ang hininga ni Loin, kaya tinawag niya itong puro yabang lang. Bilang isang direktang tagapagmana, dapat ay mas mahusay ito. Sigurado siyang maraming magagandang potion ang pinakain dito. Sinabi ni Chris na dahil sa katangahan nila, lalo lang nilang pinahirapan ang kanilang mga katawan. Aniya, sayang ang pagsisikap sa isang ilusyonaryong espasyo, kahit anong gawin nila, hindi nauubos ang kanilang stamina. Sa pamamagitan lang ng isang simpleng spell, maaari siyang maging imbattable rito. Mukhang natuwa si Sebastian at tinukoy siya bilang batang Panginoong Christian. Sa wakas, narating nila ang kanilang destinasyon, habang ang iba ay hingal na. Tinanong ni Alo kung bakit hindi man lang nasaktan si Chris. Sinabi niya na dapat ay mas sanay siya sa pisikal na labanan sa halip na palaging nakasakay sa kanyang halimaw. Biglang may narinig silang ibang tinig na bumabati sa lahat habang isang kristal ang nabuo sa harapan nila. Lumulutang ito sa paligid ng silid, at ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Raho, ang tagapamahala ng sagradong lupa. Ipinaliwanag niya na narito sila sa banal na lugar kung saan sumisirit ang pinakamalinis at pinakadalisay na enerhiya ng kadiliman, kaya tinawag itong sagradong kadiliman. Tinanggap niya ang mga batang Panginoon at binibini, at sinabi niyang ang kanilang gagawin ngayon ay makuha ang dakilang dalisay na kadiliman, tulad ng ikatlong ranggong hari ng demonyo, ang tagawasak ng kadiliman, ang ninuno ng pamilyang madilim. Isang asul na liwanag ang nagsimulang mabuo sa lupa, bumalot sa bawat isa sa kanila. Ipinaliwanag ni Raho na hindi ito sapat para sa kanilang lahat, kaya susubukan ng mga halimaw sa loob ang kanilang kakayahan. Tinanong ni Chris kung ang ibig sabihin lang ba nito ay paramihan ng mauuna, at sinagot siya ni Raho na tama ang kanyang obserbasyon. Nagtanong si Chris kung ano ang mangyayari kung magkaroon ng hindi inaasahang sagupaan sa pagitan ng mga kalahok. Kung madidiskwalipika ba sila? Ipinaliwanag ni Raho na magkakaiba ang kanilang mga daraanan, kaya hindi sila dapat magkita. Ngunit kung sakaling mangyari iyon, dapat nilang iwasan ang labanan, dahil ang pagsasayang ng oras ay pabor lang sa iba pang mga kalahok. Sinimulan ni Raho ang countdown at pinaalalahanan silang ituon ang kanilang pansin sa sariling kaligtasan. Habang papatapos na ang bilang, nagtakbuhan ang lahat sa kani-kanilang mga landas. Naiwan sina Sebastian at Raho, at nag-alok si Sebastian na tumaya ng dugo sa kung sino ang mananalo. Gayunpaman, bigla na lang naglaho si Raho, at hindi makapaniwala si Sebastian na muli siyang binaliwala. Samantala, mabilis na sumusulong si Loin sa isang lagusan at nakatagpo siya ng pangkat ng mga halimaw. Habang naghahanda ang mga ito ng mahika at nagsisimulang sumugod na may apoy sa kanilang mga bibig, agad niyang pinuno ng aura ang kanyang kamay at pinatamaan ang lalamunan ng isa. Mabilis niyang inatake ang sunod-sunod na mga lobo, agad na tinapos ang mga ito. Sinabi niyang ang pinakamalakas sa kanila ay pangalawang antas lamang, kaya wala siyang dapat ipag-alala bilang isang mas mataas na antas ng mandirigma. Ngunit sigurado siyang si Chris ay nahihirapan ngayon. Ayon sa mga patakaran, dapat pantay-pantay ang layo ng bawat ruta, pero sinuhulan niya ang isang salamangkero upang mas mapuno ng malalakas na halimaw ang landas ni Chris. Sa ganitong paraan, mapapahamak ito sa isang, di inaasahang, pagkakataon, at dahil hindi sinusubaybayan ang mga pagkamatay sa ritual na ito, magiging libingan na niya ito. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Loin ang isang pinto. Sinabi niyang ito na ang daan patungo sa sagradong lupa, at alam niyang siya ang unang nakarating. Ngunit nang binuksan niya ito, tumambad sa kanya si Chris na nakatayo na roon.
Sinabi ni Chris na masyado siyang natagalan, sa sobrang tagal, muntik na siyang mamatay sa pagkainip. Hindi makapaniwala si Loin at tinanong kung paano siya nakarating ng ganoon kabilis. Sinabi ni Chris na wala namang mahirap doon. Tumigil si Loin at napagtanto ang kanyang sinabi, hindi dapat naging ganoon kadali ang ruta ni Chris. Natawa si Chris at sinabing kaya pala mas malalakas ang mga halimaw kaysa sa dapat, kaya pala. Napagtanto ni Loin ang kanyang pagkakamali at itinanggi ang akusasyon. Sinabi ni Chris na silang dalawa lang naman ang naruroon, kaya hindi na kailangang magkunwari. Tinawag siya ni Loin na mayabang at sinabi niyang bawal ang sagupaan sa pagitan ng mga kalahok sa ritual, pero sisiguraduhin niyang dito na matatapos ang lahat. Bigla siyang sumugod, ngunit madaling naiwasan ni Chris ang kanyang pag-atake. Napansin ni Chris na gumagamit si Loin ng Magic Combat Arts, isang teknik sa labanan na nagpapasabog ng enerhiya sa malapitan at nagdi-disable ng kalaban sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang mga kasukasuan. Patuloy niyang iniiwasan ang bawat suntok ni Loin, na lalo lang itong nenas. Tinawag siya ni Loin na isang mad-ulash na daga. Nang makita ni Loin na tila may puwang sa depensa ni Chris, bigla siyang sumugod upang putulin ang braso nito. Ngunit tinawag siya ni Chris na tanga at sa halip, siya mismo ang hinuli nito. Mahigpit na hinawakan ang kanyang palso at isinailalim siya sa isang arm lock. Sinabihan siya ni Chris na huwag umiyak kahit masakit. Kasunod nito, isang malakas na tunog ng bali ang narinig, at isang matinding sigaw ang pumuno sa silid. Samantala, mabilis na tumatakbo si Alo sa isang pasilyo, nag-aalalang baka huli na siya. Nang makarating siya, natagpuan niya si Loin at isa pang kalahok na nakabulagta sa sahig. Tinanong niya si Chris kung siya ang may gawa nito, at sinabi lang ni Chris na napakabagal niya. Sinundan niya ito ng tanong kung himetean na ba siya ng kusa o gusto niyang suntukin muna siya bago siya mawala ng malay. Alo ay nagsabi na hindi siya nakaupo lang nang walang ginagawa at hinamon siya. Siyempre, natalo siya na parang isang omelet. Sinabi ni Chris na parang déjà vu ang nangyari, at sigurado siyang matatagpuan nila ito kung iiwan lang nila ito roon. Ipinaliwanag niya na sa loob ng 5 taon, ang unang dakilang digmaan laban sa alyansa ay magsisimula, at kailangang mapasakamay niya ang Dark Magic Clan bago iyon. Kaya naman hindi niya maaaring ibahagi kahit kaunting bahagi ng kadiliman sa kanila. Ngayon na natapos na niya ang paglilinis, oras na upang angkinan niya ang sagradong kadiliman ng tuluyan.